Maligayang pagbabalik sa ating Mother Tongue-based class. Ako si Teacher Cristel, ang inyong guro para sa oras na ito. Ang ating paksang aralin ay tungkol sa tandang pamilang. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe, like, at notification bell para maging updated sa ating mga bagong aralin. Ganun din ang share at comment button para maibahagi sa iba ang inyong bagong kaalaman. Ano-ano ba ang ating mga layunin para sa ating paksang aralin? Una, matukoy ang kahulugan ng tandang pamilang. Pangalawa, makapagbigay ng halimbawa ng mga tandang pamilang. At pangatlo, magamit sa pangungusap ang tandang pamilang. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, sagutan muna natin ang subukin natin. Para sa panuto, basahing mabuti ang mga tanong, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa papel o sa kwaderno. Para sa unang bilang, anong uri ng pangalan ang ginagamitan ng tandang pamilang? A. Pangalang mabilang. B. Konkretong pangalan. C. Pangalang di mabilang. O D. Di konkretong pangalan. Ang sagot ay titik C. Pangalang di mabilang. Ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang pangalan na di mabilang? A. Bag, B. Kama, C. Lamesa, o D. Mantika. Ang tamang sagot ay titik D. Mantika. Ikatlong bilang, anong tandang pamilang ang akmang gamitin para sa pangalang di pamilang na juice? A. Isang sakong. B. Isang basong. C. Isang boteng. D. Isang platong. O E. Isang piraso. Ang sagot ay titik B. Isang baso. Ikaapat na bilang, anong tandang pamilang ang akmang gamitin para sa pangalang di pamilang na patis? A. Isang sakong. B. Isang basong. C. Isang boteng. D. Isang platong. O E. Isang piraso. Ang sagot ay titik C. Isang boteng. Para sa ikalima at huling bilang, anong tandang pamilang ang akmang gamitin para sa pangalang di pamilang na bigas? A. Isang sakong. B. Isang basong. C. Isang boteng. D. Isang plato. O E. Isang piraso. Ang tamang sagot ay titik A. Isang sakong. Tandaan na ang ating sinagutan ay may kinalaman sa ating talakayan matapos nating sagutan ang balik-aral. Simulan natin. Para sa panuto, punan ang graphic organizer, isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Kumpletuhin natin ang graphic organizer sa pamamagitan ng pagsasagot tungkol sa elemento ng kwento. Para sa unang bilang, nagsasaad kung saan at kailan naganap ang kwento. Ang sagot ay tagpuan. Para sa ikalawang bilang, ito ay ang mga taong gumaganap sa kwento. Ang tamang sagot ay tauhan. Para sa ikatlo at huling bilang, ito ay nagpapakita ng suliranin at kalutasan sa kwento. Ang sagot ay pangyayari.
Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung ganon, sadyang naalala ninyo ang ating nakaraang aralin. Simulan natin ang ating talakayan para sa ating paksang aralin na tandang pamilang sa pamamagitan ng pagbasa sa isang maikling kwento. Tuklasin natin, ang panuto ay basahin at unawain ang kwento at alamin ang mga bagay na pinamili sa pamilihan. Ang pamagat ng maikling kwento ay Sa Pamilihan na isinulat ni Araceli T. Colyamat. Tuwing araw ng Sabado, tinutulungan ko si nanay sa pamimili ng mga pangangailangan sa bahay. Kami ay pumupunta sa supermarket upang bumili ng 3 kilong karneng manok, 1 kilong isda, isang basket ng mga sari-saring prutas at gulay, 1 boteng toyo, 2 boteng mantika, kalahating boteng suka, 1 kartong gatas, at 1 dosenang paketeng kape, at 1 tube ng toothpaste. Sa araw din ito ay magluluto si ate ng puto cheese at leche flan. Kaya hindi namin pinaligtaang bilhin ang mga sangkap na gagamitin tulad ng 1 kilong harina, 1 kahong keso, 1 dosenang itlog, 1 litrong mantika, at 2 latang condensed milk. Ito ang huling bahagi ng ating maikling kwento. Ngayon naman ay talakayin natin ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na mula sa ating binasa. Para sa unang tanong, ilang kilong karneng manok ang binili sa supermarket? Ang ating sagot ay 3 kilong o 3 kilo. Para sa pangalawang tanong, ilang basket ang sari-saring prutas at gulay? Ang sagot ay 1 basket. Para sa ikatlo at huling tanong, ano-ano ang sangkap ng puto cheese at leche flan? Ang ating mga sagot ay 1 kilong harina, 1 kahong keso, 1 dosenang itlog, 1 litrong mantika, 2 latang condensed milk. Sa tulong ng ating mga tanong, ipunin natin ang lahat ng mga sagot na ating ibinigay. Kasama dito ang 3 kilong karneng manok, 1 basket ng mga sari-saring prutas at gulay, 1 kilong harina, 1 kahong keso, 1 dosenang itlog, 1 litrong mantika, at 2 latang condensed milk. Kung mapapansin ninyo ay mayroong mga bahagi na may salungguhit. Basahin natin, 3 kilong, 1 basket, 1 kilong, 1 kahong, 1 dosenang, 1 litrong, 2 latang. Alam nyo ba kung ano ang tawag sa mga may salungguhit na bahagi? Ang tawag dito ay tandang pamilang. At ito ay mga tandang pamilang na makikita natin katabi ng mga pangalang hindi mabibilang. Ano nga ba ang kahulugan ng tandang pamilang? Ang tandang pamilang ay mahalagang kataga upang magkaroon ng wastong bilang ang mga pangalang hindi mabilang. Tuwirang nauunawaan at naibibigay nito ang angkop na pamilang ng dami ng mga bagay o pangalan na tinaguriang mass noun sa Ingles. Dahil alam na natin ang kahulugan ng tandang pamilang, magbigay naman tayo ng ilang halimbawa nito. Isa sa mga halimbawa nito ay 1 baso, 2 kahong, 1 platong, 2 boteng, 1 tasa, 1 bag ng, 1 pirasong, 1 bandehadong, 1 kilong, 1 sakong, 5 basket ng, 4 na pakete. Ito ang ilang halimbawa ng tandang pamilang na ikinakabit natin sa mga uri ng pangalan na hindi natin mabilang.
Pansinin na ito ay naglalaman ng mga bilang o sukat para maibigay sa pangalang hindi mabilang. Dahil alam na natin ang kahulugan ng tandang pamilang at ang ilang halimbawa nito, subukan nating sagutin ang pagyamaning gawain A. Para sa panuto, pagtambalin ang hanay A at hanay B, isulat ang titik ng iyong sagot sa kwaderno. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para sa pagbabasa at pagsulat ng inyong sagot. Matapos ang oras na nakalaan ay magwawasto tayo ng inyong mga napiling kasagutan. Tapos na ang nakalaang oras para sa inyong pagsasagot, oras na ng ating pagwawasto. Para sa unang bilang, isang dakot ng titik C, buhangin. Para sa ikalawang bilang, isang paketeng titik A, powder juice. Para sa ikatlong bilang, isang garapon ng titik B, bagoong. Ikaapat, dalawang baldeng titik F, tubig. Para sa ikalima at panghuling bilang, 3 piraso, titik D, papel. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot? Ituloy na natin ang ating talakayan. Matapos nating sagutan at alamin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paksang aralin, ano naman ang ating konsepto na dapat nating tandaan at hindi kalimutan? Dapat nating tandaan na ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. May mga pangalang hindi mo mabilang at sila ay ginagamitan ng mga tandang pamilang. Ito ay mahalagang kataga upang magkaroon ng wastong bilang ang mga pangalan na hindi natin nabibilang. Tuwirang nauunawaan at naibibigay nito ang angkop na pamilang ng dami ng mga bagay o pangalan na tinaguriang mass noun sa Ingles. Dahil may sapat na tayo na kaalaman tungkol sa ating paksang aralin, ituloy natin ang pagsasagot ng ating pagsusulit. Pagyamanin gawain B at ang panuto ay piliin sa loob ng kahon ang angkop na tandang pamilang na gagamitin sa mga pangalang hindi mabilang sa bawat pangungusap. Isulat ang napiling sagot sa iyong kwaderno. Ang ating mga pagpipilian sa loob ng kahon ay isang sakong, isang boteng, 3 tasang, isang kutsarita. Para sa unang bilang, bumili si nanay ng patlang toyo. Ang tamang sagot ay isang boteng. Bumili si nanay ng isang boteng toyo. Ikalawang bilang, patlang kape ang aking inihanda para sa mga bisita ni ate. Ang sagot ay 3 tasa. 3 tasang kape ang aking inihanda para sa mga bisita ni ate. Para sa ikatlo at huling bilang, namigay ng patlang bigas ang mapagmahal na alkalde ng bayan.
Ang sagot ay isang sakong. Namigay ng isang sakong bigas ang mapagmahal na alkalde ng bayan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tatlong tamang sagot? Kung ganon, nauunawaan na ninyo ang ating aralin. Ngayon ay subukan naman natin kung hanggang saan ang ating naunawaan base sa ating tinalakay sa ating paksang aralin na tandang pamilang. Sagutin ang isa-isip. Gamit ang iyong natutuhan sa aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tandaan na dito ay walang tama at maling sagot. Malaya kayo na ipahayag ang inyong mga nalalaman at natutuhan tungkol sa ating aralin. Para sa unang tanong, ano ang pangalang hindi pamilang o di nabibilang? Ang maaari nating maibigay na sagot ay, ito ay ang mga pangalang hindi mabibilang sa kamay at isip at ginagamitan ng tandang pamilang. Ikalawang tanong, saan ginagamit ang tandang pamilang at bakit? Ang posible nating maging sagot ay, ito ay ginagamit na kataga para sa mga pangalang hindi mabilang. Ito ay ginagamit upang magkaroon ng wastong timbang o bilang ang pangalang hindi natin nabibilang. Para sa ikatlo at huling katanungan, gaano kahalaga ang paggamit ng tandang pamilang sa mga pangalang hindi mabilang? Narito naman ang maaari nating maibigay na kasagutan. Ito ay mahalaga dahil nakatutulong ito na mabigyan ng bilang o timbang ang pangalang hindi natin nabibilang. Matapos ang ating pagpapahayag ng ating mga impormasyon na natutuhan, sagutan naman natin ang isagawa gawain A. Para sa panuto, piliin mula sa kahon ang angkop na tandang pamilang na gagamitin sa pangalang di nabibilang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ang ating mga pagpipilian ay basong, boteng, platong, latang, tasang, at piraso. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para sa pagsasagot. Matapos ito ay iwawasto natin ang inyong mga naisulat na kasagutan. Tapos na ang nakalaan na oras, iwasto natin ang inyong mga napiling sagot. Para sa unang bilang, latang sardinas. Ikalawa, platong kanin. Ikatlo, pirasong biskwit. At ikaapat, boteng mantika. Sana ay nakuha niyo lahat ang tamang kasagutan upang maunawaan niyo ng lubos ang ating Ngayon naman ay sagutan natin ang isagawa gawain B. Para sa panuto, kumpletuhin ang mga pangungusap, gumamit ng wastong tandang pamilang sa pangalang di mabilang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Para sa unang bilang, iniwan ni Josie ang isang patlang mani sa bahay ng kanyang kaibigan. A. Timba ng. B. Supot ng. O C. Plato ng.
sagot ay titik B, supot na. Iniwan ni Josie ang isang supot ng mani sa bahay ng kanyang kaibigan. Ikalawang bilang, isang patlang gatas ang iniinom ni tatay tuwing umaga. A. Tasa ng, B. Kutsara ng, o C. Baso ng. Ang tamang sagot ay titik B, baso ng. Isang baso ng gatas ang iniinom ni tatay tuwing umaga. Para sa ikatlo at huling bilang, nagluto si nanay ng isang patlang isda para sa agahan. A. Kilo ng, B. Balot ng, o C. Kutsara ng. Ang sagot ay letter A, kilo ng. Nagluto si nanay ng 1 kilo ng isda para sa agahan. Ito na ang huling bilang at ituloy natin ang pagsusulit. Ipagpatuloy natin ang pagsusulit sa pamamagitan ng pagsasagot ng tayahin. Piliin ang wastong tandang pamilang sa kahon at punan ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang ating mga pagpipilian ay garapon ng, kahong, pirasong, sakong, basket ng, dakot ng. Para sa unang bilang, si Manny Garcia ay may dalang 2 patlang dilis mula General Santos City. Ang wastong sagot ay dakot ng. Si Manny Garcia ay may dalang 2 dakot ng dilis mula General Santos City. Para sa ikalawang bilang, bumili ng 1 patlang jam si nanay sa pamilihan kahapon. Ang sagot ay garapon ng. Bumili ng 1 garapon ng jam si nanay sa pamilihan kahapon. Ikatlong bilang, 1 patlang ubas ang regalo ni ate kay mama noong Mother's Day. Ang sagot ay basket ng. 1 basket ng ubas ang regalo ni ate kay mama noong Mother's Day. Ika-4 na bilang, pinaghatian namin ni kuya ang 1 patlang cake kaninang umaga. Ang tamang sagot ay piraso. Pinaghatian namin ni kuya ang 1 pirasong cake kaninang umaga. Tuwang-tuwa si Aling Narda dahil napanalunan niya ang 3 patlang bigas sa supermarket. Ang sagot ay sako. Tuwang-tuwa si Aling Narda dahil napanalunan niya ang 3 sakong bigas sa supermarket. Sana ay nakuha ninyo ang lahat ng mga wastong sagot bilang patunay na nauunawaan ninyo ang ating paksang aralin na tungkol sa tandang pamilya. Bilang pagtatapos ng ating talakayan sa oras na ito, huwag kalimutan na ang tandang pamilang ay kilala sa Ingles bilang mass noun. Huwag rin kalimutan na ito ay kinakabit sa mga pangalang hindi mabilang upang mabigyan ito ng angkop na dami, sukat, bigat o piraso. Sana ay nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa paksang aralin na tandang pamilang. Muli, maraming salamat. Ako si Binibining Crisel Ladia, ang nagsilbing inyong guro sa Mother Tongue Based Class sa paksang araling Tandaan Mo. Salamat!